Mahabang proseso raw ang pagdaraanan bago tuluyang malatas ang tensyon na dulot ng agawan ng teritoryo ng Pilipinas at ng China. Pero may magagawa ba ang International Court? Gayong hindi pumapayag ang China na iharap ang issue sa kanila? Yan ang tinutukan ni Cara David. Simula 2011 hanggang kasalukuyan, 6 na beses na raw nang himasok sa teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea ang bansang China. May mga pagkakataong binaril ang ilang barko nating pangisda, nagtayo ng istruktura sa ilan sa ating mga isla, at makailang beses na nahuling nangingisda sa mga dagat sa loob ng ating teritoryo. At nung Martes nga, 30 Chinese fishing vessels ang nasa Kagitingan Reef. Ilang beses na tayong nagpadala ng note verbal at sinubukang iakyat sa international courts ang usapin. Pero ayon sa isang international law expert, tila wala na tayong maaasahan sa International Tribunal on the Law of the Sea. The International Tribunal will not take jurisdiction unless there is a consent on the part of China. No state involved in the conflict can impose the terms as to how the dispute is settled. Si Magalyona ang isa sa mga tumututol noon sa pag-amyenda sa baseline law ng Pilipinas. Nang amyendahan daw kasi ito sa ilalim ng panunungkulan ni dating Pangulong Arroyo, lumiit daw ang sakop na teritoryo ng Pilipinas. Dati raw kasi nakabase sa Treaty of Paris ang ating territorial boundaries. Pero nabaliwala ito sa ilalim ng bagong baseline law at nagtakda ng bagong territorial limits na 12 nautical miles from the baseline. When we amended the baseline law, natanggal na ito. Oh, wala na. So nasa na teritoryo natin? You can retain that in the maps, but it has no legal value. The Treaty of Paris indicates the boundary of the Philippine archipelago. And kung na-repeal na yon? If these are repealed, then we lost our political boundary. Pero ayon kay Dr. Eileen Baviera ng UP Asian Center, hindi naman daw kinikilala ng ibang bansa ang teritoryong nakasaad sa Treaty of Paris. Kaya kahit lumiit ang sakop ng Pilipinas sa ilalim ng bagong baseline law, ang mahalaga, kinikilala ito ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. I-insist mo ba yung Treaty of Paris na yan na hindi siya in compliance with international law? Kaya marami pang issues na lilitaw. Or i-give up mo yung Treaty of Paris, gumawa ka ng baselines na in compliance with the law of the sea, tapos gamitin mo yung law of the sea ngayon para ayusin yung iba pang claims mo. Dagdag pa ni Baviera, dahil signatory sa UNCLOS ang China, darating ang panahon, mapupwesa rin ito na daanin sa diplomasya ang tensyon. Mahabang proseso raw ang pagdadaanan sa international courts, pero ito lang daw ang tanging solusyon para maayos ang gulo sa South China Sea. Parang usapin niya ng yung might is right or right is might. No? Meaning might is right kung sino na lang ba ang malakas, siya yung masusunod. O usapin ba ito ng right is might, kung sino yung nasa tamang posisyon, no? Nasa tamang panig, nasa panig ng international law, siya ba ang masusunod. No? Cara David, Nakatutok, 24 Oras. Sa gitna ng mainit na issue kaugnay sa West Philippine Sea, nagpahiram pala ng bilyong-bilyong piso ang China sa Pilipinas para sa isang proyekto ng Metropolitan Waterworks and Sewerage Systems. Labis ang pasasalamat ni Pangulong Aquino sa China dahil dito. Nakatutok si Maki Pulido. Habang nagigirian ng Pilipinas sa China dahil sa West Philippine Sea, akalain mo ba na mangungutang pa pala tayo sa China? Nagkasama sina Pangulong Noynoy Aquino at Chinese Ambassador Ma Keqing sa inaugurasyon ng aqueduct ng MWSS. Ang 5 bilyong pisong pinagpagawa sa aqueduct, pautang ng China. At kung di rin lang West Philippine Sea ang pinag-uusapan, may dahilan pa rin naman daw para pasalamatan ang China. Nagpapasalamat po tayo sa pondong ipinagkaloob ng bansang China upang maisakatuparan ang mahalagang proyekto ito. Tunay nga pong sa maigting na ugnayan na makakarating na bayan, mas mabilis natin natutugunan ang mga problema at mas napaglilingkuran ang ating mga mamamayan. Kaysa natin ang buong mundo sa isang adikain, isang daigdig kung saan ang bawat individual, bawat komunidad at bawat bansa ay ginagalang at kinikilalang may likas na dignidad.
At dahil tungkol sa pagkakaibigan ng dalawang bansa ang gusto nilang ipakita, sasagot pa ba naman si Ambassador Ma tungkol sa pagsadsad ng kanilang warship at pagdating ng 30 fishing vessels sa Spratly Islands? Sorry, I came here just for this project. Yes, I'm not prepared to answer your questions. Sorry. Some other time, maybe I'm hurrying to another occasion, so maybe you will let me go. Maliban sa pautang, Chinese contractors din ang gumawa ng aqueduct o ang magpapadaloy ng tubig mula Angat Dam hanggang Lamesa Dam. Ito ang tubig na isusupply naman sa Metro Manila, Rizal at Bulacan. Sa proyektong ito, tila ipinapakitang komplikado talaga ang usaping diplomasya. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, babaeng umano'y lasing sugatan matapos mapundol ng tren sa Maynila. Siya sa ilalim. Bata sa Amerika, tignan nyo yan. Nahulog mula sa ikatatlong palapag ng gusali. Buti na lang, nasalo siya. Oh, ito na naman. Ayun, yung nakasalo. Sisilipin natin ang mga nagagandang mga kandidata ng Mutya ng Pilipinas 2012. Dating star ng NPA sa Amerika na si Dennis Rodman, yan po siya, makipag-ayos kaya sa kanyang ama na nandito ngayon sa Pilipinas. Matagal na sa Pampanga. Malalaman natin sa pagtutok natin sa 24 Oras.